Hi, good morning. Welcome to Miss Mona Talk. Atin ngayon pag-uusapan ay tungkol sa mga false nails. Tama ba yung pronunciation ko? Well, pasensya na kayo. Bahala na kayo kung paano nyo ito tatawagin. Kasi may dalawang klase ako dito ng false nails na tinga. Pero parang pares naman siyang acrylic actually. Hindi Sabado. False nails. Professional. At ito naman yung false nails press on. Okay. So nakikita niyo yung kamay ko. Wala talaga siyang mga anik-anik sa kamay ko. Lalaki ng ano ko no. So, ngayon, ito yung ilalagay ko sa kuko ko kasi hindi naman ako masyado into long nails. Pero parang feeling ko maganda to. So, kung ano man yung laman nito at mag-accurate naman dito, baka gamitin ko. So, let's find out, guys. So, let's start na, guys. Nahiwalay ko na yung mga size ng kuko ko. Una natin gagawin ay i-file ang kuko. Tanggalin yung shiny sa kuko para mas madikit ang fake nails. Yan. So, ayan. Ano na siya? Madikit na siya. Guys, wala akong ibang gamit kasi more on ano lang naman tayo, focus tayo sa fake nails, kung anong meron lang. So, eto na. Ididikit natin ngayon ang stickers. Okay. Pili tayo ng sticker. Okay, so naisip ng sticker ay yung maliit. So, dun muna tayo sa hinliliit. Maganda nga to eh. Dapat talaga pag gumagamit ka nito. Meron kang orange wood stick. Okay. Yan. Kita mo ba, guys? Kita nyo ba? Okay. Tapos, remove nyo siya. Madikit pa siya. So, kailangan tanggalin talaga siya. Medyo, ano pala to? Oops. Siguro mas the best, mga try natin to idikit sa kuko. Sa fake nails na. Para malaman natin kung ganun ba yung pag-apply. Kasi guys, sumasama yung sticker sa so kuko ko, shucks. Parang feeling ko hindi siya maglo-long last. O sadyang mali lang yung pagkakakabit ko. Alam niyo ba yun? Parang ganun. Oh my G. Ay nako, kabit ko na nga siya sa maliit na kuko. Baka dito mag-work siya. Okay. So, yung sticker, dinikit ko na lang dun sa kuko. Matikit kasi yung sticker niya. So, good siya. Directly doon sa kuko. Kasi parang nag-struggle ako dun sa part na nidikit ko yung sticker sa kamay ko directly. So, baka dito mas working siya. Dito natin siya ididikit sa... Saan yung orange wood stick? Oh my G. Ito na siya. Ipa-flatten natin siya. Yan. Yan na siya. Yan. So, ngayon, alamin natin kung ano ba effect niya kapag nadikit natin siya dito mismo sa sticker na to. Kasi parang, at least parang mas easy siya.
So, okay, tingnan natin. I-remove natin yung plastic. Okay. At saka guys, napansin ko, pag nilagay mo yung sticker mismo sa kuko, ano siya, hindi sumasama yung sticker. Ngayon, ganyan siya guys. Uy, wow! Mas maganda siya. Mas easy, mas maganda. Diba? Amazing. Kailangan nga ba mukha akong Godzilla, day? Pero sabi kasi ng iba, yung ganyan kasing style na mahaba ko mo, ano daw yan, stands for estado sa buhay. Wala kang ginagawa sa bahay mo. Pero ang totoo niyan, tamad ka. Kaya mahaba ko mo, ayaw mong maglinis. Joke lang naman yan, syempre. So, eto na siya. Yun lang yung napansin ko, ha. Mas madali siyang ikabit, mas easy, mas intact yung sticker. Pag direct siyang nakadikit agad sa kuko. Tapos, pwede mo siyang idiin. So, basta yung wala ka namang gagawin for the ilang days, magtatagal talaga tong sticker na to. Diba? Wow, ang cute. So, lagyan natin ang ano kaya? Ito siguro. Parang laki naman nito. Parang mali ata to. Naku, nadiin-diin ko na pa naman to dito. Yan na ang sinasabi ko. So, dito siya. Ito siguro dito to. Dito nga siya. So, dito natin siya ididikit. Okay? So, guys, ito na siya. Ito na siya. Ang ganda niya. So, para mas ma-achieve natin yung look, lagay tayo ng Martielet or cuticle tint para mukha naman fresh yan. Then, punasan para naman magmukhang ano siya. Ayan. Dahan-dahan lang. Ang alam ko, magtatagal tong gantong kuko na sticker, more on siguro mga 3 days to 4 days. Depende sa gawain sa bahay. Siyempre, pag marami kang gawain sa bahay, madalas nababasa. Well, pwedeng 1.5 day magtatagal na to. Pero kung wala namang masyado, tas office girl ka, 2 to 3 to 4 days magtatagal to. Mas magandang gamitin to kasi kaysa dito sa glue. Ito kasing glue, more on 1 day lang talaga to siya. Unlike ng sticker, aside sa maganda na yung pagkakalagay, intact siya. Wala siyang bubble sa loob. At basta gamitan nyo lang siya guys ng, alam niyo na, ayan, look. Ang ganda, diba? So, ayan na guys. I hope nakatulong yung video na to, no? So guys, tapos na akong gumamit ng fake nails. Nakabit ko na siya. Using Press On Nails sticker. Of course, sticker yung ginamit ko. Hindi ako gumamit ng glue. Kasi guys, parang mas maganda pang gamitan ang glue. Ay, no. Yung sticker kaysa sa glue. Kasi, parang the way na tinitingnan ko, ang easy niyang ikabit. Check it out, guys. Mas easy, mas madali. At after lagi niyong maglilinis ng kuko or after niyong maglagay ng fake nails, lagi kayo maglagay ng cuticle tint para fresher. Though hindi naman ako talaga masyadong nag-push na kasi sa kong kuko, meron pa tong cutics. Yan. Pero dahil wala namang maglilinis para sa akin, so nirub ko na lang siya ng nail file, okay? Konti lang naman para mag-wrap lang siya, tapos dinikitan ko. Pero lagi niyong tatandaan, best talaga, ang sticker ilalagay direct doon sa kuko. Hindi sa kuko sa kamay. Kasi hindi siya nag-work. Okay? At magtatagal to ng 3 to 4 days kung hindi ka naman nagbabasa ng kamay. Usually,
let's say may work ka, so syempre minsan hindi ka na nagkakaroon ng chance makapagtulong na gumawa ng gawaing bahay. Pero kung mas madalas kang gumawa ng gawaing bahay, of course, expect na natin to ng 1.5 day or 2, matagal na, matatanggal to. Kasi sticker lang naman to. Kahit naman yung glue, eto nga yung glue na to, hindi mo to madedepend on. As in, pang 1 day lang talaga to. So, rather than using this one, much better talaga ang sticker. So, I hope na may natutunan kayo dito sa ginawa natin at nakatulong. Check it out, guys. Ang ganda rin ng press-on nails at false nails na to. Kahit papano, hindi na ako nag-push-push ng kamay, nagtanggal ng mga dry skin. More on, nilagay ko lang siya. Pero, amazing. Pero hindi ako makakagawa ng gawaing bahay na to, guys. Aside sa tamad ako, may mahaba akong kuko. So, thank you for watching.